O ito, pakinggan pa natin yung isang umiiyak. Si Madam, si Madam Sabah. Umiiyak. Wait lang. Ayan na. Yung nagpa-Ash Wednesday siya, pero nakita nyo na bura kagad. Yung itim dito sa noo niya, nagpa-cruise siya pero yung cruise mukhang baliktad. Parang ang hindi cruise yung nilagay, parang X pero kita mo, natanggal kagad. Bakit? Kasi demonyo Masamang tao Kayo talaga, simba pa kayo ng simba. Simba kayo ng simba, puros naman kademonyo yung ginagawa ninyo. Tinuturo ba sa simbahan mang-agaw ng asawa? Pakinggan natin yung sasabihin nito nung isa pang umiiyak. Pasok. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Ano ngayon? Nakala ko ba hindi ka nagulat? Ba't galit ka? Hindi ka nagulat pero galit ka. Karapatan naman niya magdeklara kahit ang aga pa. Bakit? Natutulog ka? Nagising ka? Linis-linisan lang po siya. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas. Uy, ba't mo sinisingit yan? Nagpa-file na nga kayo ng impeachment Nag-file na kayo ng impeachment, antayin nyo na lang yan. Huwag mo nang singilin siya. Tangina na kaya kayo nagre-react kasi alam nyo, tapos na. Wala na. Endgame na. Alam nyo na hindi na kayo makakakuha ng pondo mula sa mga nagpopondo ng mga politiko. Okay, kasi syempre, si Inday yung pinakamalakas na kandidato, lahat ng mga bilyonaryo na gustong i-advance yung mga yung kanilang mga agenda. Ay, na doon yan sa pinakamalakas susugal, hindi sa inyo. Yung ba kinagagalit mo? Panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito. Palusutin nyo sa Congress. Tangina nyo, para kayong mga tanga. Palusutin nyo sa Congress. Tapos, paratingin nyo sa Senado. Pag nandoon na sa Senado, haharap siya. Sinabi na nga niya, haharap siya. Sinabi na nga niya, I want bloodbath. Sinabi na nga niya, we've been ready since 2023. Ready na siya. Alam naman niya kung anong barahan nyo Yung sinasabi mong humarap siya, humaharap, kaya lang, saan? Sa'yo? Buta sino ka? Baka mamaya agawin mo pa yung driver niya. Bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala kang pake. Ikaw nga di umano humawak ka ng mga preso para magtinda ng droga para may pangtakbo ka sa eleksyon. Sabi nila, hindi ko sinabi yun. Kapal na mukha mo, Leila de Lima, tumigil ka nga. Sana nung nagpalagay ka ng abo sa bibig mo pinalagay para may sabihin ka naman tama. At syempre, hindi naman papahuli si Pastor Canor. Naghain ng ika-4 na impeachment complaint. Puta, gawin nyo ng 5, 10. Damihan nyo. Anak ng tinapay kayo. Sige, pasok. Ano ba tong balitang to? Mike, tatakan mo na. Ito na yung... Ito na. Time check. It is 6:34. 34. So, bigyan mo na ako ng isa para sa kasi nang makakuha ng isang receipt card. Ayan, so nakawawa naman talaga itong mga to. Lahat na talaga ng paraan gagawin nila para mapigilan ang isang Inday Sara na manalo sa 2028. Wala na tapos na laban Tapos na boxing. Sabi ko kasi, dineklara ko na kanina nanalo na siya. Putsang ina, sabi ko nga wala na talaga to. Wala nang wala nang patutunguhan tong mga ginagagawa nila, mga impeachment nila. Wala na yan. Pang-4, inendorso. Tapos, umandar. Kayo-kayo na lang yan. Sino-sino na lang yan. Si Pastor Canor, si Ortega, yung mga young goons.
Sila lang yan. O, yung iba, nakikisali, hindi. Ako, miski ko, pipirma ako dyan, di na. Anong ba't ako pipirma dyan? Magiging presidente yung susunod na... Magiging presidente yung ipa-impeach. Pipirma ba ako dyan? Delikado, pucha. Meron pa akong... Tatakbo pa ako sa 2028 na congressman eh. Pag nanalo ako, di putang na, niyari ako niyan. Pagka natalo naman ako, di hinabol din ako niyan. So, delicate yan. Pas ako dyan. Kaya nakita mo si Pastor Canor, ang lungkot. Hindi siya masaya nung in-endorse niya. Kasi alam niya, wala nang patutunguhan eh. Si Puno na mismo, si Congressman Puno na mismo nagsabi na wala na, sawa na tao dyan sa impeachment na yan. Impeachment out na sila. Ayaw na nila yan. Malabo na yan. Oh, ito pa, isang galit. Gusto ko lang marinig ninyo yung mga taong galit na galit sa sa pagdedeklara ni Inday Sara. Hindi daw sila affected pero umiiyak sila. Agoy! Ng kongresista ang bigla ang pag-anunsyo ng kandidatura ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, paano naman nasabing gimmick ng mga congressman itong pag-anunsyo ni VP Sara? Jiggy, pananakot at kalkulado ang timing. Ganyan nga inilarawan ng Makabayan Block yung pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sinakto raw kasi ito ng bise bago talakayin dito sa Kamara yung nakahaing mga impeachment complaint laban sa kanya. Tingin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, panakot lang daw ito ng bise sa mga kongresistang susuporta sa kanyang impeachment. Panawagan ng Makabayan Block. Oh, ang tanong, natatakot ba sila? Ang tanong, natakot ba kayo? Kasi sa totoo lang, if this doesn't mean anything to you, it's not worth any reaction. Hindi na ako magre-react kung baliwala ito. O kung sa tingin ninyo mahina si Inday Sara, hindi kayo kakabahan dun sa pag-i-endorso niya. But the fact na nagsasalita kayo ngayon, the fact na para kayong mga langgam na puta na bulabog, ibig sabihin, alam nyo, delikado kayo. And ngayon na lang, taon na to, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 10 months na lang kayo. 10 months na lang yung taning ng mga buhay ninyo. Hindi sila mamamatay taning, figure of speech to. Taning ng mga buhay ng mga, ninyo, katarantaduhan nyo sa Pilipinas. Kasi come 2028, tapos na. 2027, shoot na yan. Mga ngampanya na halos lahat yan. Lahat yan, magbabalimbingan na. Lahat yan, sisip-sip na kay Inday Sara. Putang ina, para na naman kayong mga pulube. Para kayong mga pulube na iniisip ninyo, shit, patay tayo. Pa 2028, puta yung mga kasama natin sa bundok. Puta, magsisibabaan na naman to. Ewan ko kung pabababain pa. Baka doon na ilibing yan. Kaya kabang-kaba sila. Sinong kabang-kaba? Si Leila de Lima. Si Leila de Lima, tsahin niya yata yung asawa ni Joma Sison eh. Basta kamag-anak niya yung asawa ni Joma Sison. Sino pa? Si Larry Uhugin. Wala namang kwentang tao yan. Parang bulati yan eh. Na pwede mong pabayaan lang dyan. Kahit anong mangyari sa kanya, matapakan mo, walang pakialam yan. Si Rene Co, yung isang aktivistang batang recruiter di umano. Na mga umaakit sa bundok. Kita mo siya nagsasalita. Sino pa? Si Risa. Sila lang. Sila lang mga bossing. Wala nang iba. Bakit? Kasi yari talaga sila. Ubos ang lahi nyo. Maniwala kayo pag nanalo si Inday Sara. Wag nang magpabudol sa mga Duterte. Dapat daw munang sagutin ni VP Sara kung paano niya umano winaldas ang nasa 612 million pesos. Yeah. Sagutin lang natin yun. Kailangan daw sabihin ni Inday paano niya winaldas. Putang na nyo, kala ko ba may ebidensya kayo? Akala ko ang dami nyong binibintang kay Inday Sara. Akala ko ba alam nyo kung saan niya dinala? Akala ko alam nyo kung saan niya winaldas. Bakit ngayon pinapagpapaliwanag niyo siya kung paano niya winaldas? Tarantado kayo, no? Wala kayong ebidensya, no? Na pondo ng taong bayan. Narito ang pahayag ng Makabayan Block. Siguro, tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi obra yung ganyang mga gimmick
Hindi naman pala eh. Hindi naman pala ubra, ba't umiiyak ka? Ba't bumubula bibig? Wala naman pala eh. Hindi naman pala importante eh. Bakit nag-a-analyze? Yung mga ganyan pinagtatawanan. Halimbawa, mag-declare si Trillanes. Trillanes, tatakbong presidente sa 2020. Tatawanan lang ng tao yan eh. Hindi nga re-reactionan yan eh. Okay, see you 2028. Ganun lang sasabihin ng tao dyan. Pero alam nyo, malakas si Inday. Kaya nga yung itsura mo, para kasi Mona Lisa. Malungkot na malungkot kang nagsasalita pero sinasabi mo matapang ka. Tinyo, huwag mong lokohin sarili mo. O, Tinyo. Alam ko na naihi ka sa salawal mo. At alam ko na naglilipat ka na ng mga assets mo, pati bahay mo, palagi yung mga ventilador nyo. Nililipat nyo na sa bahay na hindi alam kung saan. Sobrang takot ninyo. At malalantad muli no, ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. Ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Yan pa, isa. Itong biik na to eh. Itong si Congressman Cuchinillo. Madam, ang lagkit mo. Anong yan? Anong gamit mo sa buhok mo? Mantika ng mangkukulam. Sabi niya, ipaliwanag niya kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan. Abay gago. Nagsampa kayo ng demanda. Sabi niyo meron kayong ebidensya. Kung may ebidensya kayo, di sana alam niyo kung saan niya dinala yung pera niya. Sabi niyo, alam niyo kung kinurakot niya yung pera ng taong bayan. Dapat kayo magsabi saan niya dinala yung pera ng taong bayan. Hinahanap nyo, ipinagpapaliwanag nyo si Inday, saan niya dinala yung pera ng taong bayan. Gago kayo nagdidemanda tapos kayo manghihingi ng ebidensya. Bobo! Itong mga batan to. Ano ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate. Tanga! Bobo! Inutil. Ang hilig mo kasi magpakita ng koyokot eh. Puro tigidig naman yung puwet mo. Madam, korte ang magsasabi kung papaano isosoli yan. Korte ang magsasabi, ang mag-uutos ng mga bagay-bagay patungkol dyan. Tanga yan. ng higher ambitions, they are distractions po. At Marian, maapektuhan kaya ng anunsyo ni VP Sara yung takbo ng impeachment laban sa kanya? Jiggy, kumpiyansa itong Makabayan Bloc na boboto yung mga kapwa nila kongresista nang naaayon sa kanilang konsensya dahil malakas daw yung ebidensya at laman ng impeachment complaints. Malakas yung ebidensya tapos pinagpapaliwanag yung si Inday Sara. Parang mga tanga. Tanga mga to, no? Tangin na to mga to. Okay na yan. Tapos na yung tapos wag na natin ibalita yan. Okay na. Gusto ko na ipakita yung mga reaction nila.